po ang direktor ng Los Sabongeros, and bago pong lahat, I would like to acknowledge po yung presence po ng aming special guest for tonight. Sir Ricky Lee po, ang national artist. Ang aming mga boss, si Ma'am Nessa Baldillon, Executive Vice President of GMA Pictures and First Vice President of GMA Public Affairs. And si Ma'am Arlene Carnay, Vice President of GMA Public Affairs. So, ngayon ba lang sabi? Okay.
Finally, dumating na po yung araw na hinihintay namin at of course, hinihintay nyo rin po. Hindi po to naging madaling daan po para marating po itong premiere night po na ito. Mula sa pag-shoot, sa mga non-stop na pasada sa preview at edit, hanggang sa cancellation. Kaya maraming salamat po sa Q Cinema International Film Festival po. Palapakan po natin sila. Sinamahan po nila kami sa aming journey. At hanggang sa dulo po, for sure, di po nila kami iiwan. Kaya very thankful po from our bottom of heart po, Q Cinema. Noong 2022, tinanong ako ng producer namin ni si Tolistan, ko lang po nandito po siya ngayon. Nakapuso mo Jessica Soho. Actually, sila po talaga nag-umpisa nung konsepto ng Los Sabongeros. Sabi sa akin, gagawa nga doon ng docu-film about po sa kaso po ng pagkawala ng mga sabongero. Medyo napaisip po kasi parang mahirap po ata ito at ibang mundo po siya, hindi po ito yung mundo na nakalakan ko po rin. Kaya parang for me, it's really hard to produce. At so I took the challenge eventually kasi alam naman natin po yung public affairs, kung saan din po ako nag-umpisa, hindi yan papayag na pumipikit lang sa mga issue ng bayan. Kaya yun po. At doon na po nag-umpisa yung collaboration sa mga non-stop meeting at shoot. Maraming salamat po Team GMA Public Affairs at GMA Pictures sa laging pagtindig ever since para po sa ating mga kababayan. Ang pelikulang ito ay aming alay at love letter sa ating mga kababayan at sa bansa na dapat laging mulat at dapat manhig ang pantay na karapatan at justisya para sa lahat. Maraming komento na po ako naririnig at pag-atake laban sa mga biktima at sa pelikula. Sana hindi dapat ang pelikula atakihin o i-cancel. Mas lawakin po natin ang pagtingin. Ano nga ba ang totoong problema? At yung dapat nating puntiryahin. Ang kawalang justisya o culture of impunity ay patuloy nagpapahirap sa ating mga kababayan sa matagal na panahon. Sinasabi nga lagi nila sa premiere tuwing gala, enjoy the film. Pero mahirap atang ipangako ito ngayon. Masabi ko lang po, salamat po sa laging pakikialam at pagmamalasakit po sa ating bayan. Mamaya po ay makasama po natin ang mga kaanak at mga karakter ng documentary at ang ating batikang documentary sa si Cara David para sa Talkback. Kaya huwag po tayong malis. Maraming pong salamat. Makakasama natin ngayon para sa maikling discussion or talkback. Palakpakan po natin ang director ng Los Sabongeros, si Brian Christopher Brazil. Kasama rin natin dito ang executive producer at head writer, si Lee Joseph L.J. Castel. Si Tolitz dapat nandito, di ba? Ayun, Tolitz. Alright, ang ating producer, Joselito, si Tolitz Tan. And is Z here? Nandito rin ba si Z? Co-director and writer, Mary Zeliet Paris. Rosie. Z. Hi, Z. At syempre, palakpakan din natin para sa kanilang katapangan. Kasama po natin dito si Jaja Pilarta, ang partner ni Jean-Claude Inonog, si Ederlyn Malaca. Kumusta ka na, Ederlyn? Nakakalakad na si Ederlyn, okay? At syempre, ang nanay ni Edgardo Malaca Jr., si Nanay Carmen. Hello po. Kasama rin natin yung iba pang mga nandito na mga kasama rin doon sa mga Los Sabongeros, si Dayan at saka si Eloisa. Yan, si Dayan at saka si Eloisa. Alright, okay. Siguro unang tanong ko para doon sa mga producers at saka directors, the people behind the documentary.
LJ, ikaw na lang siguro una. Kasi yung inspiration para dito sa docu na ito came from, dapat gagawa kayo ng documentary for Kapuso Mo Jessica Soho. Hindi ba? Sige, kwento lang about the inspiration for this story. Actually kasi, 2 years ago na ba? Tagal na eh. Parang 2 years ago, nag-propose ako actually sa head namin sa public affairs, kay Nessa Valdelion, na I think, feeling ko kaya nang gumawa ng GMA Public Affairs ng docu-film. And then, nag-iisip ako kung ano yung ipipitch kong topic sa kanya. And during that time, yung about cases ng missing sabongeros was all over the news. And then, sa show din namin, sa Kapuso Mo Jessica Soho, parang every week, naglalabas kami ng series. Meron kami ina-airing series about mga missing cases. Umabot siya ng part 6. And then, kung ako nagkakamali, may isang Sabado lang ng umaga pag-gising ko, naisip ko na bakit hindi ito yung gawin nating topic? Kasi parang, ang mysterious ng case eh. Paano nangyaring may more than 30 na nawala na parang ganun-ganun na lang na eventually tinanggap natin. Diba? So doon nag-germinate yung idea na pinitch ko na kay Nessa na gawin yung Los Sabongeros. Brian, Z and Tolitz, hindi ba kayo natakot na gawin itong pelikula na ito? Ako syempre po, di naman po ako sanay sa mundo ng sabong, so hindi ko rin alam yung kalakaran doon. Syempre may takot naman din po nararamdaman. Pero sineryoso naman po namin, may mga usapan po kami, may mga precautions, mga dapat gawin if ever kung ano mangyari. Pero umabot ba, Tolitz and Z, umabot ba sa punto na parang, yung kaso nga walang mahanap na ebidensya, paano pa tayo? Kasi di ba tayong mga journalist minsan aabot tayo sa dead end, tapos pakiramdam mo, paano tatayo itong storyang ito? Baka walang magpa-interview, baka wala ngang ebidensyang mahanap, 2 taon, walang ebidensyang mahanap, paano tatayo yung storya? Well, that was a big challenge, I suppose, sa production team. But why did you push through with this? Unang-una yung takot kasi tingin ko bahagi na ng trabaho ng ng media, tayo bilang mga mamamahayag. Tinanggap natin yung hamon ng trabaho para hindi lang actually para sa amin kung hindi sila mabibigyan ng tsansa o plataforma para ikwento yung mga buhay nila at paghahanap ng hustisya, sinong magkukwento para sa kanila? So yun yung naging inspirasyon namin para gawin. Yes, takot kami, pero kung sila nga matapang bakit kami maduduwag? Correct. Ano po, sometimes you just have to do it scared. Hindi naman kailangan na it should be logical na walang risk to, it's safe. Sometimes kailangan talaga natin gawin. And sometimes yung mga dead end, parang doon ka pang papatanong bakit parang it's a dead end. Ano yung tinatago? So mas curious ka, and that's what motivates us para mag-dig pa further. I'll pick it up from yung sinabi ni Tolitz na, in a way siguro for you LJ, Brian, and Tolitz and Z na, minsan parang ikaw nawawalan ka na ng pag-asa, feeling mo wala ng storya ito kasi dead end na siya. Pero when you see people like Angelo, when we see people like Jaja, like Aling Carmen, when you see people like that na talagang willing pa rin magsalita, parang ito ata yung sinyales, yung signal na I have to tell this story, 'di ba? Tama ba? Did you feel that way? Ikaw, Tolitz, sige, you have the mic already. Yes, nung time kasi na actually mahirap para sa amin na magpapayag nung una. Kung sino yung mga magsasalitang case study, subject. Kasi lahat talaga takot. Even yung mga assets and yung mga whistleblowers namin, it took time. Ang tagal namin bago sila nakumbinse na magsalita. And sobrang daming mga considerations and marami silang sinet na mga requirements. Dapat i-distort yung boses. Dapat sa isang lugar na safe pareho. So yun, ang dami naming mga pinagdaanan para mapapayag lang sila. Oo. Gusto kong tanungin ngayon yung mga kamag-anak ng mga nawawalang sabongero. Bakit kayo pumayag na magpa-interview? Para po kasi sa amin, pag may media,
mas madali kami matutulungan na mahanap sila. Kaso, kahit na pala sobrang dami na ng medyang umano sa amin, tumutok sa amin, talaga matindi yung kalaban namin. Talagang hindi pa rin sila pinakita. Kayo po, Ederlyn at saka si Nanay Carmen, at pati na rin si Dayan at si Eloisa, nakita naman natin sa docu na meron ng umurong doon sa 30 na kaso. Nagbago po ba yung pakiramdam ninyo pagkatapos nun? Sa akin po kasi, iba po yung naramdaman ko nung na lumabas yung ganong issue. Number 1 po, sila yung unang-unang nagsalita na hindi po sila tatanggap ng kahit na gaano kalaking halaga. Yun po pala, sila din po pala yung tatanggap. Masakit po para sa amin yun. Kami po kasi pinaglalaban po namin kung ano yung dapat para sa mga mahal namin sa buhay. Kaya lang hindi namin alam kung paano po kami magkakaroon ng hustisya para sa mga mahal namin sa buhay. Paano, saan kami hihingi pa. Lahat na po nagamit na po media. Hindi na po namin alam eh. Para sa akin naman po, bilang nanay ni Edgar Malacca, sobra po akong nasaktan. Dahil dadalawa na lang po yung anak ko eh. Ito tsaka si Edgar. Dahil yung dalawa, namatay na. Kaya nung naanohan ko po ng gano'n, halos mabaliw po ako, hindi ako kumakain, hindi ako natutulog. Dahil gusto ko, pandemic po kasi yun eh. Ayaw nila akong payagan na kumilos para maghanap na papuntang Lipa, Batangas. Ayaw. Kaya doon po nagrebelde yung utak ko. Gusto ko nang kitilin ang sarili kong buhay para Naku po, Nay, huwag po ganun. para hindi ko na maramdaman yung sakit na mawalan ulit ng anak. Kaya nagpapasalamat po ako dahil sa ganitong paraan may lalabas po namin yung nasa loobin po namin, nararamdaman. Meron kami mga nalalapitan pero para sa akin po kulang po yung ginagawa nilang pagtulong. Pero malaking bagay po para sa inyo yung may nakikinig kahit paano. Opo. Ito nga po. Dahil inaasahan po namin na DOJ, wala na. Sasabihin nila sa amin pag nagpatawag sila ng meeting dead sa bungero, ang ibig sabihin, para sa akin po, ma'am, kung dead sa bungero sasabihin niya, ibig sabihin alam niya kung nasaan yung mga pamilya namin. Bakit hindi po nila ilitaw? Para matapos na paghihirap namin. Kung inakala po nila na patatagalin po nila yung kaso para makalimot kami, para bumigay kami, mawalan kami ng pag-asa. Hindi po. Kahit sa edad ko po, magse-76 na po ako. Sa kahuli-hulihan po ng aking hininga, hindi po ako susuko. Ilalaban ko po ang aking anak at mga kasamahan na nabiktima ng insabong. Wala pong kasalanan mga tao. Bakit hindi sila nag-imbestiga? Para makita nila kung talaga yung mga taong pinarusahan nila, kinuha nila, pinatay nila kung patay na sila. Dapat nag-imbestiga sila para makita nila kung mga tao na yun masasama. Okay. Salamat po, Nay. Salamat po sa inyong tapang. Hindi po ako susuko, ma'am.
kahit sa kahuli-hulihan ng hininga ko, di po ako susuko. Hanggat mayroong kaming pwedeng mahingan ng tulong, yung tinakaya namin, karamay po namin eh. Hindi po kami susuko, lalo na po sa akin. Salamat po. Dayan at saka Eloisa, kayo rin, kanina kausap ko kayo, sabi nyo, hindi kayo susuko kasi gusto ninyong maging inspirasyon din sa iba na hindi pwedeng tinatapak-tapakan lang tayong lahat dito. Sige. Para po sa akin, itong documentary is napakahalaga po kasi ang tagal na po eh. Nananahimik lang po kami sa GC, yung samahan po namin. Walang nag-a-update, ilang buwan na. Yung minsan tatanungin ako ng anak ko, sasabihin, Mami, kamusta na yung si Daddy, ganito ganyan. Yung hindi mo alam kung ano yung isasagot mo. Napakahirap po. Lalo po ngayon, pre ako, single mom na ako ngayon. Kaya ako lang po yung tataguyod sa kanila. Yung mga panahon na dapat kasama ko pa yung asawa ko. Hindi ko na alam kung mangyayari pa yun eh. Pero umaasa ako kung hindi man siya babalik, kung wala na talaga. Umaasa ako na magkakaroon pa rin ng hustisya yung pagkawala niya. Yun lang naman yun, yung peace of mind naming lahat. Pare-pareho kahit na ano pa yung nangyari. Gusto namin malaman kung ano yung totoo. Yun lang naman eh. And finally, kung may mensahe po kayo sa, alam ko po ilang beses na kayo nakipagdialogo sa gobyerno, sinabi pa nga po magtiwala po kayo sa gobyerno at yun po, ano po ang mensahe? Sige po ma'am. Kung may gusto po kayong sabihin. Sa gobyerno po. Ako po talaga, kami po naman talaga, case number 5, bali po mag-4 na taon na po kami sa May 11. Kami po talaga, hindi naman talaga sana kami, mananahimik po sana talaga kami. Tapos po, nung lumabas na po sila Sir Inonog, talagang in-encourage po nila kami na lumabas kami. Kaya po nung sa tanong niyo po nung una, kung ano yung naramdaman namin nung sila yung umatras, sila po talaga yung inspirasyon namin eh. Kasi lagi po nilang sinasabi na may masolve lang daw po na isang kaso. Parang kaso na po namin. Kasi ang nangyari po sa mga kaso namin, pare-pares lang po yung pattern. Kaya naniniwala po kami na isang tao lang po yung gumawa nun o isang grupo lang yung gumawa sa mga nangyari po sa amin. Kaya po, parang napakalaki po ng namin kasi bakit sila yung tapos sila pa yung umatras, di po ba? Tapi na yung pagkakataon sana namin eh, na mabigyan linaw yung namin. Doon naman po sa mga gobyerno, talaga pong nasa DOJ na po kami lagi. Sabi nila, buwan-buwan, magkakaroon ng patawag po sa amin. Parang, lagi na lang pong napapalitan yung may hawak ng kaso namin. Bakit? Tapos parang sumama po yung loob namin. Kahit po kami, yung sabihin nila na patay na lang. Tanggapin na namin na patay. Kasi po, para po sa akin bilang magulang, kahit 1% lang po yun, yung pag-asa namin, hindi ko po yun bibitawan para ibigay po sa kanila. Kasi yun na lang po meron ako eh. Yung 1% na yun. Kasi naniniwala po ako na lahat ng bagay, kung patay man yun, dapat makita po, di po ba? Kung hindi man po, o patay na sila, sabihin na nilang ganun. Pero nasan nga po, di po ba? Yung gobyerno po talaga, parang naisip po talaga namin na yung para sa aming mahihirap, wala na po talaga tayong kaya po thankful po kami sa mga media kasi yun na lang po yung pinaghawakan namin. Minsan nga po naisip namin na mag-ingay. Paano po kami mag-iingay kung wala naman pong gustong tumulong sa amin? Kaya nagpapasalamat po kami sa mga sensitive po sa GMA na dito na lang po namin na ilalabas yung sama ng loob namin, yung mga hinanakit namin, lalo na po sa amin na mag-4 na taon na po kami naghihintay, hindi po ba? Parang malaman lang naman po namin kung ano talagang nangyari po sa mga kaanak namin. O sige, nandun yung mga kamag-anak nyo, binao namin doon. Okay na po sa amin yun eh.
Pero wala po silang nasabing ganun eh, di po ba? O, unang araw po nang namatay po, na wala po yung mga kamag-anak, yung anak ko, yung mga kasama niya. Alam niyo po yung unang balita sa amin, ipinakain daw po sa buhaya. Di po ba, napakasakit naman po noon, di ba? Para po sa amin. Kaya, kahit hanggang ngayon po, hindi po ako naniniwala na pinakain talaga sa wala na po yung mga kamag-anak na. Salamat po. Kumbaga, ang gusto niyo pong mensahe ay, kumbaga, kahit na patay man o buhay yan, hindi pwedeng patay yung hustisya. Opo, malaman lang po namin. Oo, magkaiba yun. Kahit malaman ninyo sabihin na dead na nga talaga siya, dead sa Bungeros, kahit patay na ang biktima, hindi pwedeng mamatay yung hustisya. Kaya ba? Sige po. Wala po nakikita na bangkay o buto. Tuloy pa rin ang kaso po. Hindi po kami susuko. Salamat po. Siguro final question na lang for LJ and Brian. Itong film na to, this is the first full-length investigative documentary ng GMA Public Affairs, GMA Pictures. This is also a learning opportunity for all journalists, lalo na young journalists and students, filmmakers. Your message to young journalists? Sa akin naman po, yun pa. Actually, yung mga estudyante nandito. Keep telling stories, lagi mga importante, mga issue ng lipunan natin. Most especially, ako love ko kasi yung documentary. I've been doing documentaries for how many years na rin. Yung power kasi niya, kaya niyang i-store or keep yung memory na yun. Na kahit ibaon sa limot, wala tayong question kasi may ebidensya tayo. Nagkwento sila, totoo sila. So, ipagpatuloy natin yung magkwento tayo ng magkwento para marinig po at makita yung mga nagbubulang-bulagan, sabi nga ni Sir Ricky. And finally, LJ, bakit importanteng magkwento ng ganitong mga kwento? Very important kasi kung hindi tayong mga journalists ang magiging boses ng mga biktima at ng mga walang boses, sino? Diba? Natutuwa ako actually sa mga Gen Z kasi malakas yung suporta at pagsubaybay nila dito sa Los Sabongeros. Pero parang bago tayo umuwi lahat, parang gusto kong isipin na tayo, pag uwi natin, mabubuvon tayo sa mga sarili-sarili nating buhay. Pero yung mga kamag-anak ng biktima na narito, uuwi sila na nandun pa rin, na nawawala pa rin yung kamag-anak nila. So parang most likely yung iba sa inyo nagpicture na nasa sinihan or may mga tickets. Parang gamitin sana rin natin tong opportunity na to na mag-ingay. May kakayahan po tayo na maging tinig din nila. Kasi alam naman natin na yung bansa natin mabilis mag-move on sa mga susunod na issue at nakakalimutan yung ibang importanteng issue na tinututukan. Magandang oportunidad ito na tayo maging tinig para sa mga biktima ng mga nawawalang sa Bungero. Very well said. Yes, I'd like to end this talk back with saying na una, maraming salamat sa inyong tapang, nanay, sa lahat po ng mga kaanak ng mga biktima ng Los Sabongeros. Maraming salamat po sa inyong tapang. Pero ito po ay hindi lang kwento nila Nanay Carmen, nila Ederlina, nila Jaja, nila Dayan. Hindi ito kwento lamang nila. This is about justice in our country. So kapag nakamit nila ang hustisya, ito ay nakamit na rin ng buong bansa natin yung hustisya. So more than them, we should also fight for this precious thing we call justice. Na sana hindi pa rin siya patay dito sa bayang ito. And with that, maraming salamat po. Palakpakan po muli natin ang mga the men and women behind Los Sabongeros. Palakpakan natin Director Brian Christopher Brazil, our executive producer LJ Castel, producer Joselito Tan, co-director and writer si Z Paris, at ang ating mga kasamang matatapang na mga kaanak ng Los Sabongeros. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Meron po tayong, please tell your friends that on November 10, bukas po yan, 5:15 p.m., meron pa po tayong screening ng Los Sabongeros. Dito rin, ano? Oo, at saka November 12 at 1:45 p.m. Maraming salamat sa GMA Public Affairs, GMA Pictures, and of course, Q Cinema. Thank you Maraming salamat po, very Q much Cinema. for giving us a platform. Giving us a platform. Maraming salamat po. And thank you to all of you. Good evening. Mag-ingat po